Sa unang episode ay nakilala natin ang ating main character na si Rick Gladialatol. Isang F-rank adventurer na nagsanay ng 2 taon sa kabundukan upang lumakas. Kung hindi mo ito napanood ay bumisita ka lamang sa ating channel. Sinubukan ni Rick na kumuha ng exam upang maging ganap na siyang E-rank na adventurer, 32 years old na siya kaya tinawanan siya at minaliit ng kanyang mga kasabayan sa exam. Hindi nila alam na kahit matanda na pala ito ay kasing lakas na ito ng isang S-rank type na adventurer. Sa pagsisimula ng ikalawang kabanata ay nakaupo ang dalawa sa isang kwarto habang nakikinig sa anunsyo ng receptionist. Sinabi nito na sa iglang saglit lang ay malalaman na nila kung sila ba ay nakapasa sa exam. Sinabi rin nito na kapag umilo ng kulay asul ang kanilang exam ticket ay nagpapahiwatig ito na sila ay nakapasa. Hindi mapakali si Rick at iniisip kung nakapasa ba siya sa exam. Muling pinagaan ni Rheanet ang kalooban nito upang maging kampante ito. Matapos ang ilang saglit ay biglang umilo ang exam ticket ni Rick. Umilo ito ng kulay asul kaya't labis ang naging saya nito. Binati siya ni Rheanet dahil naipasa niya ang exam. Matapos nun ay lumabas na rin sila ng kwarto. Biglang nagtakip ng ilong si Rick dahil sa isang amoy na hindi niya nagustuhan. Isang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya si Raster Dyermuet, ang eldest son mula sa pamilyang Dyermuet. Kinausap nito si Rheanet na tila ba natitipuhan niya ito. Tinanong niya ang pangalan ni Rheanet at sumagot naman ito. Pabiro nitong sinabi na kasing ganda ni Rheanet ang kanyang pangalan. Nagpakilala rin sa kanya si Rick ngunit binaliwala lang niya ito. Muli niyang kinausap si Rheanet at hinawakan ang kamay nito. Sinabi niya rito na mahal na niya si Rheanet at kung maaari ay pwede niya itong gawin bilang pangalawang asawa. Nagulat si Rick sa mga sinabi ni Raster kaya't pumagitna siya sa pag-uusap ng dalawa. Sinabi niya na hindi na maaari ang kanyang kagustuhan dahil magkasintahan na silang dalawa ni Rheanet. Hindi ito pinaniwalaan ni Raster. Bagkus ay tinuwanan pa niya ito nang makita niya na may hawak itong exam ticket. Sinabi rin niya na masyado nang matanda si Rick para mag-exam dahil nagawa niyang maging isang E-rank sa edad na 14 lamang. Sinabi rin niya na sa ngayon ay isa na siyang A-rank type adventurer at naparoon din siya dahil isa siya sa magiging examiner para sa second stage ng exam. Nagulat si Rick nang marinig niya yon. Muli ay kinulit ni Raster si Rheanet at inaya ito para sa isang hapunan. Tumanggi rito si Rheanet at humingi ng paumanhin. Bigla niyang niyakap si Rick at sinabi kay Raster na nakikipag-date na siya rito. Nagulat si Rick sa ginawa ni Rheanet dahil inipit nito ang dalawa niyang naglulusugang mga bola sa braso nito. Nainis si Raster at hindi makapaniwala sa sinabi ni Rheanet. Dahil sa inis ay tumalikod na rin ito at binyantaan si Rick na ihanda ang kanyang sarili kung sakaling ito ang magiging examiner niya sa susunod na exam. Kinagabihan habang umiinom ng alak ay hindi mawala ang galit ni Raster kay Rick. Isinusumpa pa rin niya ito sa kabastusang ginawa nito sa kanya. Habang nakaupo ay siya namang lapit sa kanya ng dalawa niyang kapatid. Umiiyak ang mga ito habang sinusumbong ang mga ginawa sa kanila ni Rick. Lalong itong nina sa kanyang mga nalaman kaya't itinanong niya sa mga ito kung ano ang examine number ni Rick. Sinabi ni Fred na 4242 ang numero nito. Matapos nun ay ngumiti si Raster na tila ba may binabalak na hindi maganda. Kinabukasan ay naglakad ang dalawa patungo sa second stage ng exam. Hindi na naman mapakali si Rick dahil iniisip niya na baka si Raster ang maging examiner niya sa gagawing exam. Habang naglalakad ay napahinto sila dahil sinalubong sila ng isang lalaki na nagngangalang Lynx Laurot. Tinanong nito ang pangalan ni Rick. Sumagot naman ng oo si Rick. Sinabi nito kay Rick na siya ang magiging examiner nito sa susunod na exam. Nag-umapaw sa tuwa at saya si Rick dahil sa kanyang nalaman. Binati nito si Rick dahil sa dedication nito na maging isang adventurer sa kabila ng edad nito. Sinabi rin niya na katulad rin siya ni Rick na nagsimulang maging isang adventurer kahit na maedad na ito. Sinabi rin niya na inabot siya ng 20 taon bago maging isang A-rank adventurer. Nakipagkamay sa kanya si Rick at sinabi na sana ay maging masaya at maganda ang maging duelo nila para sa second stage ng exam. Malugod naman itong sinangayunan ni Lynx. Sinabi rin ni Lynx na kung pwede ay uminom sila ni Rick matapos ang magiging duelo nilang dalawa. Sinangayunan lang ito ni Rick. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakatago pala sa isang sulok si Raster habang pinakikinggan nito ang kanilang pinag-uusapan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumaba na ng hagdan si Lynx. Nagulat ito nang bigla siyang tawagin ni Raster. Nanlalaki ang mga mata nito na tila ba may masamang balak. Sa kabilang banda naman habang naghihintay sa pagsisimula ng second stage exam ay biglang pumasok sa silid na kinauupuan nila Rick ang isang lalaki.
Sinabi nito na ang examiner nila na si Lynx Laurot ay nagkaroon ng sakit kaya't ang papalit sa kanya bilang examiner ay si Raster Diremat. Biglang nailuwa ni Rick ang iniinom niyang tubig nang marinig niya iyon. Bukod pa doon ay narinig din niya sa ibang examinee ang pagiging marahas ni Raster sa mga F-rank adventurer. Sinabi rin ng mga ito na si Raster ang tinaguri ang The Man of 1000 Spell at binansagan din na The F-rank Crusher. Dahil doon ay mas lalong napaisip at hindi napakali si Rick. Nagpunta ulit sila sa pasilyo upang doon mag-usap ni Rheanet. Halos mawala na ng pag-asa si Rick dahil sa mga nangyayari. Iniisip niya kung paano niya haharapin si Raster gayong isa lamang siyang F-rank at ang katapat niya naman ay isang A-rank. Tinapatan siya ni Rheanet at lumuhad ito. Gaya ng mga nauna niyang ginawa ay pinalakas ulit niya ang loob ni Rick. Sinabi niya rito na kung pinagtatawanan man siya ng karamihan dahil sa edad niya ay dapat na gawin niya itong inspirasyon para makamit ang kanyang mga pangarap. Sinabi rin niya na sa unang araw pa lamang na magdesisyon si Rick na maging adventurer ay tiwala na siya rito na malalagpasan nito lahat ng pagsubok na humarang sa kanya. Biglang natauhan si Rick sa mga sinabi ni Rheanet. Muli siyang ngumiti at nang dahil doon ay bumalik ang kanyang kumpiyansa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay isang manghuhula ang lumapit sa kanila. Sinabi nito na parang kinakabahan si Rick kaya't inalok niya ito na subukan ang kanyang mahiwagang bola upang malaman kung ano ang kapalaran nito. Pinaunlakan ito ni Rick bagaman hindi siya naniniwala sa mga ganito. Pinaupo siya nito sa isang upuan. Habang papaupo si Rick ay napansin ni Rheanet na mayroong mahika ang upuan na yon. Sinubukan niyang iligtas si Rick ngunit nahuli na ang lahat. Inalis ng manghuhula ang kanyang hood at doon ay nakita niya na kagagawan pala ni Fried ang lahat. Hindi napigilan ni Rheanet ang kanyang sarili kaya't nagkaroon ng pagsabog sa pasilyo. Biglang nahiwa sa gitna ang bola. Sa galit niya kay Fried ay binuhat niya ito gamit ang isang kamay. Napagtanto niya na gumamit ng teleportation magic si Fried kaya't tinanong niya ito kung saan niya dinala si Rick. Tinuwanan lang siya ni Fried. Lalong nagalit si Rheanet kaya't binyantaan niya ito na handa niya itong buladyan kung hindi nito sasabihin kung nasaan si Rick. Sumagot si Fried at sinabi na napunta lamang si Rick sa isang lugar na hindi kalayuan doon na may layo lamang na 100 meters. Napunta si Rick sa likod ng gusali na katabi ng ilog. Habang nakaupo sa lupa ay dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan. Nagpakilala ang mga ito bilang elite guards ng pamilyang Dire Muet. Sinabi nila na naparoon sila upang tapusin ang buhay ni Rick nang sa gayon ay hindi na ito makapag-participate sa exam. Hindi makapaniwala si Rick sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi rin niya alam kung paano tatalunan ang mga ito dahil sa dami ng nakapaligid sa kanya. Akmang susugurin na siya ng leader ng grupo nang biglang dumating ang tatlo niyang mentor. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang tatlo. Bumaba ang tatlo at kinausap si Rick. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun at kung bakit hindi niya kasama si Rheanet. Lumapit ang isang lalaki at pinutol ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Rick na kaya siya naroon ay tinutulungan lang siya ng mga lalaki na yun na mag-warm up para sa susunod na exam. Itinanggi ng lalaki ang mga sinabi ni Rick kaya't nagsisigaw si Rick at sinabi na itigil na nila ang kanilang ginagawa dahil mapepeligro lamang ang kanilang buhay. Hindi ito pinansin ng leader bagkus ay inutusan pa niya ang lalaki na sugurin ang mentor ni Rick. Buong lakas na hinampes ng lalaki ang mentor ni Rick gamit ng espada nito ngunit nawasak lamang ito at ni isang galos ay walang natamo ang mentor. Nanlaki ang mata ng lalaki sa kanyang nakita. Hindi pa ito nakentento at muli niyang sinugod ang mentor gamit ang kamao. Sinangga ito ng mentor at binali ang mga daliri nito. Napahinto na lang ang lalaki sa sakit. Hindi nagtagal ay pinagaling din ng mentor ang kamay ng lalaki gamit ang healing magic nito. Kinausap ng isang mentor si Rick at itatanong rito kung napatrouble ba siya sa mga ito kaya nandun siya sa lugar na yon. Sumagot na lang ng oo si Rick sa tanong ng mentor. Dahil doon ay sinabi nito na siya na ang baalang magresolba ng problema na yon. Inilabas niya ang isang mahabang baril na tinawag niyang Super Fire Barrel MK3. Ayon sa kanya ay naglalaman yun ng mga magic bullet. Pinaulanan niya ng mga bala ang mga lalaki hanggang sa humandusay ang mga ito sa lupa. Isang lalaki naman ang nagtangkang patayin ang isang mentor ni Rick na batang babae. Itinapat nito ang isang kutsilyo sa kanyang leeg upang takutin ang grupo ni Rick. Itinanong ng mentor kung ano ang balak gawin sa kanya ng mga lalaki na yon. Sinabi ni Rick na gusto lamang makipaglaro sa kanya ng mga lalaki. Itinanong ng batang mentor kung ano ang lalaruin nila ngunit itinaas ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo at inipit ang leeg ng bata. Hindi ito nagustuhan ng mentor kaya't sa isang salita lang niya ay nakalikha ito ng napakalakas na mahika.
Nagulat ang isang lalaki at sinabi na sa isang salita lang ay nakagawa na ng 7th Nature Composed Magic ang batang babae. Dahil sa ginawa ng bata ay napagtanto na ng matandang leader ng grupo kung sino ang mga nilalang na iyon. Sinabi niya na ang batang babae na nakikita nila ay ang tinaguriang super prodigious vampire mage na tinatawag ding Demon Child of Ruin na si Alice Red Drackle. Ang maliit na lalaki naman na kanilang nakikita na aakalain mong bata pa lamang ngunit nasa 50 years old na ang edad ay ang half-dwarf half-elf na nakilala bilang world's best weapon craftsman. Ang tinaguriang Millennium Atelier na si Mizet Eldwarf. At ang pinuno ng kanilang grupo na isang monghe na napakatalino at nagtataglay ng superhuman strength na bihasa rin sa lahat ng uri ng support magic. Ang tinaguriang The Wise Orc na si Brodston Ash Orc. Sinabi rin ng leader na ang grupo na kanilang kinabibilangan ay ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente na nagtataglay lamang ng Class S rank na mga nilalang. Kasama rin sa grupo nila si Rheanet na tinawag nilang The Orichalcum Feast. Naantig ang matanda sa kanyang nasaksihan dahil hindi niya inasahan na makakadaupang palad niya ang grupo na yun sa mga sandaling yun. Sa sobrang inis ay nagpatuloy pa rin si Alice Red sa pag-atake sa mga lalaki. Hindi na ito nahintay ni Rick kaya't namaalam na rin siya sa tatlo upang balikan si Rheanet. Sa kabilang banda ay nakataas pa rin ang kamay ni Rheanet habang hawak nito si Fried. Tinanong ni Fried si Rheanet kung kailan siya nito bibitiwan. Sinabi nito na bibitawan lang siya nito kapag nakabalik na si Rick. Biglang dumating si Rick na wala man lang galo sa katawan na ikinagulat ulit ni Fried. Nang makita ito ni Rheanet ay binitawan na rin niya ang bata at inihagis ito sa pader. Humingi ng paumanhin si Rick kay Rheanet dahil sa mga nangyari. Pinuri niya si Rheanet dahil sa lakas na taglay nito. Matapos ng eksena na iyon ay biglang lumapit sa kanila si Lynx Laurot na nanghihina at hindi makalakad. Tinulungan siya ng dalawa. Ikinwento niya kung ano ang mga nangyari. Ayon sa kanya ay si Raster ang may kagagawan kung bakit siya nagkaganon. Habang magkausap sila nito ay tinanong siya ni Raster kung ano ang kanyang pangarap. Sinabi niya na pangarap niyang makapagpatayo ng isang paaralan sa kanilang lugar para sa mga batang gustong maging adventurer balang araw. Pagkasabi nun ay inalipusta na siya ni Raster. Wala siyang nagawa upang lumaban dahil di hamak na mas malakas ito sa kanya. Iginapos siya nito gamit ang mahika sa isang kwarto at pagkatapos ay isinarado nito ang pinto. Pagkatapos magkwento ay sinabi niya kay Rick na umatras na ito sa laban dahil baka mas matindi pa ang gawin nito sa kanya. Hinawakan ni Rick ang balikat ni Laurot. Sinabi niya rito na napag-isip na rin niya ang mga bagay na yun nung una ngunit sinabi rin nito na walang masama para sa isang tao na mangarap ano pa man ang edad nito. Biglang tumayo si Rick at iniwan si Lynx Laurot upang magtungo kay Raster. Sa mga oras na yun ay kasalukuyan pa ring nasa duel arena si Raster habang tuwang-tuwa sa kanyang mga ginagawa. Sa kabilang banda naman ay palapit na ng palapit si Rick sa kanyang kinaroroonan. Inis na inis ito ngunit buong-buo ang determinasyon na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Raster. Ipinangako nito sa kanyang sarili na paliliparin niya at bibigyan ng leksyon si Raster.